Let's go to the Word of God this morning. And ngayon po umaga, I want to provide a flight plan. Wow, flight plan for 2024 to guide us on our journey po, no, sa ating pag-soar. So we've been talking about God's prophetic word for the year, and it is found in Isaiah 40, no? At alam po natin, itong taon ay nais ng Panginoon na tayo ay mamayagpag. Amen po ba? And ang tanong, what is our flight plan for the year 2024? Amen. And nagbigay po ako ng guide dito sa salitang soar, no? At ang soar po ay babaybayin natin yan sa 4 na letra. S will stand for seek God, no? At yan po yung unang step para po tayo ay mamayagpag, and that is to know God intimately. The Rock City Church, lahat po tayo dito magkaroon ng desire na kilalanin ang Panginoon intimately. Hindi lang po casual. Si Jesus po, He is not just a weekend thing. We need to know Him intimately. Say that word, intimately. Kilalanin mo talaga siya. Magpakalalim po tayo, not just mag-attend lang every Sunday. Letter O po, as of course, we need to obey God's word. We need to hear and to heed. Pag sinabi pong hear and heed, narinig mo yung heed, you will take heed. No? Pakikinggan mo at, what do you call this? Maminto ka kung ano sasabihan na. You will take heed. No? Importante po that you will hear God's word so that malaman mo kung anong gagawin mo. And letter A, as the word abide, no? This year po ay babaybayin natin ito na maturuan po tayo how to walk in the Spirit of God. No? Ang iba po pag Spirit-filled ang isang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Sino dito who wants to have a Spirit-filled life this 2024? Amen. And lastly, sa R po, no, is we will reach out. We will be sharing the good news dahil yan po ang Great Commission. No? Tayo po ay nagkakatipon dito para po tayo ay mag-scatter. Amen. We gather to scatter. So, in short po, soaring in Christ is the outcome of seeking God, obeying God's word, abiding in the Spirit of God, and reaching out. So, yan pong guide natin, yung flight plan po natin. Actually, this will be our preaching, balik po natin, our preaching calendar for 2024. Ibig sabihin po, no, babaybayin natin yan. I will be having series po. Seeking God, obeying God's word, abiding, and reaching out for the whole year 2024. Okay po ba yon? Amen. So sa pagsimula po ng ating flight plan, no, let's start with the first letter S, and that is to seek God. And this morning, I want to entitle this message po, Can God Be Pleased? Wow. Ano mo yung katabi mo, sabihin mo, Can God be pleased? And our text po for this sermon series, no, is found in Hebrews chapter 11, verse 6. Pwede po ba natin basahin na sabay-sabay para di tayo antukin? 1, 2, 3, go. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pinagpala na po yung Panginoon at makakaupo na po ang bawat agila. Hallelujah. Depende kung manok ka, kung pato ka. Kausap ko po ngayon ang mga agila. Amen po. Once again, magandang umaga po sa bawat isa, and it's a joy to see you po ngayong umaga, no, sa ating bahay-sambahan. And let's continue. Let's keep on inviting people, no. This is the time to really engage more sa business ng Panginoon, no. The more na malapit na pong dumating yung Panginoon, the more that we need to set our lives, our house, our family in order. Ulitin ko po yun. Malapit na pong dumating ang Panginoon.
At ito po yung panahon that dapat ang mga Kristiyano ay nagiging seryoso na. Kesa naglalaro pa. We are on the last of the last days. And we need to be about our Father's business. Kailangan seryosohin na po natin. Tama na yung paglalaro. Tama na yung pa-attend-attend lang. Tama na yung nakikisama-sama lang. Nakikigaya-gaya lang. Nakikitaas lang ng kamay. Tama na yung sala sa lamig. Tama na yung sala sa init. We need to be on fire for Jesus. Dahil sabi po ng Panginoon in the book of Revelations na isusuka niya kung tayo po ay lukewarm. So ayaw po ng Panginoon yung maligamgam. Magpakalamig ka kung gusto mo magpakalamig. Magpakainit ka kung gusto mo magpakainit. Tama po ba? Hallelujah. So let's go to God's Word entitled, Can God Be Pleased? Hindi ko po alam kung ano po yung nasa isip nyo upon hearing that, Can God Be Pleased? No? Maybe yung iba, merong takot na namuo sa Kanya na parang iniisip mo, wow, He is a holy God and I'm a sinful man. And I love that question. Para mapagbulay-bulayan natin, pwede ba nating ma-please yung Panginoon? Hello? Pwede ba natin ma-please yung Panginoon? And alam niyo po, church, I think disturbing po na may mga signs of, or even more disturbing, if I may say, than the signs of unbelief around us are the signs of shallow faith in many who do believe. No? Yung gusto ko pong ipakita ngayong umaga po dito ay it's more disturbing na sa mga taong nananampalataya sa Panginoon at naniniwala sa Panginoon ay meron po silang mababaw na pananampalataya. Kaya nga po tinawag tayong believers. Then we should be, what? We should believe. Hello? Ulitin ko po, kaya tayo tinawag na believers, mananampalataya. So dapat nababakas po sa buhay natin. The people around us should see. Dapat po malinaw, evident, nakikita na tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon. Sa mundo po na napapalibutan po tayo ng unbelief. Pero mas nakakatakot ang mga Kristiyanong nagsasabi na sila ay naniniwala and yet napakababaw ng kanilang pananampalataya. That's disturbing. Too many congregations po nowadays, they have too many nominal members. When I say nominal Christians, Kristiyano sa pangalan lamang. Christians in name only. Hello? Kristiyano na watered down po yung kanilang commitment. Tama po ba? Di ba po parang merong, tingnan niyo po to, no? Ayoko pong ma-misinterpret niyo ako, but gusto ko maging totoo lang po yung pag-usapan natin right now, na tayo pong mananampalataya and we know the truth and we have received the gospel and yet hindi po nasasalamin sa atin yung buhay ng isang mananampalataya. Hindi tayo talagang sumasampalataya. Yung iba po nagiging Kristiyano lang sa panahon natin ngayon, Kristiyano lang sa pangalan. Napakababaw ng commitment. Hindi mo mabakas yung spiritual growth and development sa kanila. Hello? Alam niyo po, masakit po itong mensahe. That's why it's very urgent that we take God more seriously. Ulitin ko po. Ito po yung panahon na dapat siniseryoso natin ang Panginoon. Hello? Hello? Siniseryoso natin. Hindi po ito laro. Kaya sabi nga nila, yung iba daw na mga Kristiyanong, pag tayo daw po ay nagkikristyanuhan lang, baka daw po tayo mapunta sa langit-langitan lang. Kasi makipyalong ka mo, kristyanuhan.
O baka daw mapunta tayo sa langit-langitan. Nandiyan po ba tayo? Ulitin ko po, we need to take God more seriously. Hindi po biro ang prophetic word natin na soar. And if you really want to soar, you need to get serious with God this year 2024. Palakpakan natin yung Panginoon. Ulitin ko po. If you really want to soar this year, then we really need to get serious with God. In Hebrews 11:6 po na binasa natin, sinasabi po doon that we need to seek God more diligently. Sa ibang translation, more earnestly. At ang gagawin ko po dito sa series, babaybayin po natin itong Hebrews 11 verse 6, no, ng ilang weeks. And we're going to take an in-depth look at every keyword po ng text pong ito. And today, I want to focus on that idea of pleasing God. Kaya po yung title natin, posible ba? Pwede ba nating ma-please ang Diyos? Because I believe isa pong mabigat na topic ito or issue po ito na nagsastruggle tayong lahat. Paano ba natin pwedeng mapasaya yung Panginoon? Madali bang pasayahin ng Diyos? Or mahirap? Sino dito may mga ganyang tanong? Wow. I pray na kung i-approach natin yung salita ng Panginoon with humility in our hearts, ay marireceive po natin yung salita ni Lord ngayong umaga ng buong buo. Kasi marami pong tao ay, alam mo yon, dahil di nila naiintindihan ito, ay umiikot na lang po sila sa cycle na posibleng discouraged sila at nawawalan ng pag-asa, kaya po hindi lumalago sa kanilang spiritual na pananampalataya is because of their wrong view of God. Kaya po ngayong taon, again, if we want to soar, we need to know God intimately. Hindi lang casual, hindi lang siya parang kaibigan mo na mag-uusap kayo pag feel mo. Hindi lang siya kaibigan mo na magkikita kayo pag may oras lang. Hindi po lalago ang pagkakaibigan nyo ng ganun lamang. Tama po ba? Hello? Ayaw natin umikot-ikot sa discouragement, sa kawalan ng pag-asa, posible nga bang ma-please natin ang Diyos? Yan po yung tanong eh. Can God be pleased? And based on Hebrews 11:6, I want to present dalawa pong katotohanan, two truths that can give us real hope. No? Ang goal ko po this morning ay hindi po para umalis kayo sa lugar na ito na wasak, that you will feel bad. Oh, grabe yung word. Oo nga. You feel discouraged, mas lalo kang mawala ng pag-asa. Hindi po. No? This morning, I want to infuse hope and courage and passion po sa atin ngayong umaga. Dalawa pong katotohanan para po mabigyan tayo ng pag-asa. And truth number 1 is this: yes, God can be pleased. Tingnan mo yung katabi mo nang nakangiti at sabihin mo, yes, God can be pleased. Kausapin mo naman yung katabi mo, hallelujah. Yung iba natutulog na eh. Hallelujah. Yung word pa lang natin last Sunday, don't die in the nest. Rangalawa, mag-die no atang makakanyahan na lay. Kausapin mo sa katabi, sa kaliwa, sa kanan, sabihin mo, come on, yes, God can be pleased. Good news po ba to? Palakpakan mo yung Panginoon. Come on, if this is a good news that God can be pleased. And in regard to this truth po, bakapan ko po two dangerous extremes na kailangan po nating iwasan. Two dangerous extremes that we need to avoid. The first extreme po, no, is yung self-righteous approach. Ulitin ko po, ang katotohanan po, truth number 1, yes po, ang Diyos ay pwede po, we can please Him. Pero we need to avoid itong dalawang extreme na to. At una po, yung self-righteous approach. Ano po yung self-righteous approach? The self-righteous approach is like this. The Pharisee is out of touch with the reality of his own sinfulness. Self-righteous, mataas yung tingin sa sarili, parang yung mga Pariseo. At sa sobrang taas ng tingin sa kanilang sarili, sabi dyan, they are out of touch with the reality of his own sinfulness. Nakikita nila ang kasalanan ng ibang tao, ganyan yung Pariseo.
Malinaw yung mata sa kasalanan ng iba, pero yung sariling kasalanan hindi niya nakikita. Gising pa po ba tayo? Tingnan niyo po yung mga text na ito. No? In Isaiah 64 verse 6, sabi diyan, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Hello? Lahat daw po ng righteous acts natin, tinan mo righteous na sa mata natin. Yung kala mong pinakamatuwid mo na, ay basura pa daw yan sa harapan ng Panginoon. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. And in Luke 17:10, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants, we have only done our duty. Dapat ganyan po yung ano natin, yung pag-uugali. That's why we always say, glory to God. Because we understand that apart from God, we can do nothing. Sabi po sa text na yan, after daw po nating nagawa yung pinapagawa ng Panginoon, huwag kang magbilib sa sarili mo. Sabihin mo, glory to God. Sa Diyos ang kapurihan. Sabihin natin, we are not worthy servants. Ginawa ko lang ang pinapagawa sa akin. So yun po yung dapat nating iwasan, self-righteous na approach. Dapat po lagi tayong in touch, no? Doon sa ating sitwasyon, sa ating estado. At yung pangalawa po na extreme na dapat natin bantayan is the doubting approach. Ano naman po yung doubting approach? Kung yung kanina is hindi niya makita yung kanyang sariling kasalanan at karumihan. Ito naman po yung doubting approach is this. This is the person who is out of touch with the reality of God's grace. Hello? Hindi niya makita kung paano maintindihan, paano gumagalaw ang biyaya ng Panginoon. Kaya yung isip niya, he may doubt that God can be pleased by anybody, or he may just doubt that he can do it. Ulitin ko po, he may doubt that God can please. Kaya nga doubting approach, nagda-doubt siya kung meron ba talagang kaya na ma-please ang Diyos? O nagda-doubt din siya sa sarili niya na kaya niyang ma-please ang Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Baka nalalaliman na sa pinag-uusapan natin, sabihin mo, binabantayan kita, huwag kang matulog dyan. Hallelujah. Nakikita niyo po? Look at this. Tingin po kayo, huwag po kayo mawawala. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Pag po tayo ay nalaglag sa dalawang klaseng yan, para po bang naglalaro yung pride and discouragement. Yung pride na hindi mo makita yung totoong estado, na bubulagan ka sa iyong sariling kasalanan. Kaya napaka-proud mo. Ay yung kabila naman, ay discouraged ka dahil yung paniniwala mo ay hindi mo kayang i-please ang Panginoon. Kaya yung nangyayari is, hindi ka na lang lumalapit sa Panginoon. Or yung matindi pa, wala kang totoong relationship sa Diyos. You don't have that real and intimate and personal relationship with God because you don't know or you don't believe if God can be pleased. Siya ba yung parang tatay mo na sobrang strict, nakala mo lahat ng ginagawa mo mali, onti na lang babawalan ka, onti na lang maiinis sa'yo. Kung ganun yung paningin mo, may malaki pong bagay na nawawala sa relationship mo sa Panginoon. And what we're talking about right now is very foundational. Huwag mong tulugan to. Importante to, I'm telling you. I'm telling you. Ito pong flight plan natin, pag naintindihan mo kung paano ka lalapit sa Panginoon, magkakaroon ka ng breakthrough sa relationship mo sa Kanya. Palakpakan mo ngayong Panginoon. Hallelujah. Come on. So let's avoid those two extremes, yung self-righteous approach at yung doubting approach. Para hindi po tayo maglaro at mag-swing and back and forth doon sa pride and discouragement. Dahil sabi ng Bible, the scriptures teach that God can be pleased. Meron pong story sa Bible or verse, unang-una yung example po ni Enoch. Sa Hebrews 11:5 na sabi dyan, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away
Look at this. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Sino dito, ganun po yung gusto mong maiwan mong legacy? Until now, pinag-uusapan natin si Enoch. At si Enoch yung tumatatak sa isip ng bawat isa as the one who pleased God. Grabe. Sana po namnamin na isin natin yun. Wow, Lord, I want to be like Enoch. Hindi yung pag pinag-usapan ka, ikaye, alita nepi sasabihan. Makanyan niya yan. Sana hindi po ganun yung pagpiestahan nila sa atin. But like Enoch, grabe yung kanyang legacy. Before he was taken, he was commended as one who pleased God. Grabe po yung example ni Enoch. Gusto ko rin pong i-share yung verse na to in Numbers 6:24-26. Nasabi po sa text na to, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Imagine, ayan po, no? Kaya nga to yung ginagamit sa mga benediction. Bago maghiwa-hiwalay, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. Yan po yung katotohanan. Yan po yung blessing. Na ang Diyos po talaga, alam niyo po yun? Yung pag sinabi dito, the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Alam niyo yung feeling ng isang batang binubuhat ng kanyang tatay at siya'y tuwang-tuwa. Alam mo bang ganun yung pagkatuwa ng Panginoon sa'yo? Hindi naniniwala ang iba. Hallelujah. Hello? Psalm 149 verse 4. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. Namnamin niyo po yung mga verses na yun kung saan papunta, kung anong sinasabi nila. Kung totoo nga ba that God is pleased with His people. Matthew 25:21. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So ano po ba yung gustong sabihin ng mga text na ito? Magsimula po kay Enoch at merong tinatawag na Aaron's blessing or yung priestly blessing. At dalawang verses that the Lord takes delight in His people. Makikita po natin from this text, ay masasabi po natin na posible po talaga, yes, we can please God. At ito pong mga katotohanan na ito, they ought to warm our hearts with confidence. Ang ganda po ng pinapakita ng Panginoon sa atin dito, wag po kayong mainip, wag kayong malito. Kasi kung anong pagkakakilala mo sa Diyos, ay yun yung overflow ng relationship mo sa Kanya right now. If you have a wrong view of who God is, then sa madaling salita, baka hindi mo na e-enjoy yung relationship mo kasi nga iba yung pagkakakilala mo sa Kanya. And God doesn't want us to swing back and forth doon sa pride and discouragement. Kasi po ang Panginoon, kaya nga pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus na matay siya sa krus ng Kalbaryo so that hindi na tayo mapawalay muli sa Kanya. And it breaks God's heart to see us na napakalayo natin sa Kanya. Nag-agree po ba kayo? Ayaw ng Panginoon. Kaya nga pinadala niya si Jesus Kaya nga sinolusyonan niya po yung problemang malaki na yon, yung sin natin. Kaya napagtagumpayan ni Jesus yung death, yung sin sa cross. Kasi ayaw niya na mapalayo tayo. Tama po ba? Kaya po ngayon, instead na tayo po ay, alam mo yon, matatakot at hindi lalapit sa Diyos, dapat po sa word na ito, ay mapuno po tayo ng confidence na pwede nating lapitan. Look at me. Pwede mong lapitan ng Diyos. Pwede kang tumakbo sa Kanya. Pwede kang magsumbong sa Kanya.
Parang isang anak na takot at lalapit sa kanya. I don't know anong sitwasyon mo, pero come on, maybe meron dito na matagal ka na nagtatampos sa Panginoon, may mga sugat ka in the past, but right now I declare, palalayain ka ng Panginoon with the truth sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang mga salita. You will receive freedom tonight, this morning. Makakaranas ka ng healing. Ano man ang napagdaanan mo in the past, anumang pagtatampo yan, I pray in Jesus' name, ma-heal ka ngayon. At makita mo yung sarili mo, tumatakbo ulit pabalik sa Panginoon. Again, it is possible. Yes, you and me, can please God. And that should warm our hearts with confidence. Truth number 2, it is our faith that pleases God. Based po sa text po natin, posible pa lang ma-please natin ang Diyos. Kaya pala sabi doon pa lang sa text natin, without faith, it is impossible to please God. So pag-usapan po natin, what it means to please God by faith. Ano pong ibig sabihin na pwede nating i-please ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Huwag po kayong mawawala, no? Medyo foundational, theological po yung pag-uusapan natin. There are only 2 ways one can be righteous before God. Dalawa pong pamamaraan na tayo po ay pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ready na po ba tayo? Sa scriptures po, dalawa po to. Letter A and letter B. Una, the righteousness of law. Ayan. Ito po, talagang pinagpepiestahan to ngayon, yung law at yung grace. May law pa ba? Puro grace na lang. The righteousness of law, and letter B po is the righteousness of faith. Yan po ang dalawang pamamaraan na pwede ang isang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Unahin po natin yung righteousness of law sa pamamagitan po ng batas. No? Ito pong righteousness of law, nung panahon pa lang po ni Moses, di ba, merong 10 commandments. At hindi lang po yun yung commandments during that time. Meron silang tinatawag na Mosaic law. The law of Moses na almost 613 yung mga batas. Imagine. Itaping utos ng mamo, duwala mo, may pa, etaya pa. Diba? 10 commandments, hirap na. Pastor, grabe, meron pang 613 na batas. Gising pa po ba tayo? Ito pong righteousness of law, look at this, it belongs to those who have never broken God's law. Ang tanong, sino yon? Sino yung taong yon? To live by God's law in this way, we would have to keep it completely. Ang taong magiging banal sa pamamagitan ng mga utos ng Diyos at alituntunin niya ay dapat hindi niya ma-break ni isa man sa mga to. Ang tanong, kaya ba? Meron bang tao na kaya niyang maging banal at matuwid sa harapan ng Diyos na masunod niya lahat yon? Tingnan niyo po yung mga text na to, Leviticus 18:5. Sabi ng Diyos, keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord. Galatians 3:10-12, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says, the person who does these things will live by them. Ulitin ko po. Ang una, yung righteousness of law ay para po doon sa mga tao na kaya nilang sundin lahat ng walang pagkakamali. O kung doon pa lang po sa number 1 na yon, nakasara na yung pintong yun para sa atin kasi hindi natin magagawa yun. Hello? Di ba tayo natutuwa na wala tayo sa panahon na ganyan ang pinag-uusapan? Walang buhay sa atin ni isa.
Sabihin ko po sa inyo. Tama po ba? So dapat po doon tayo sa pangalawa. No? Balikan ko lang po yung text na to sa Romans 7:19-24 na sinabi ni Pablo, "For I do not do the good I want to do." Gusto kong gumawa ng tama pero di ko magawa. "But the evil I do not want to do, this I keep on doing." Sabi niya, di ko maintindihan sarili ko. Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Yung gusto kong gawin, di ko magawa. Tas kamay, sino po ganun dito? Noong January, pag gusto ko magpapayat hanggang ngayon, kumakain ako ng kumakain, di ko mapigilan yung bibig ko. Hello? Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? So, tingnan niyo po yun, no? Merong war within us. May nakikipag-battle sa atin. Yung kalahati, no, dahil po buhay ka pa, nandiyan yung pa yung flesh mo eh. Yung flesh mo, gustong gawin ito, yung gusto ng laman mo, yung kasalanan. Pero nung tinanggap mo na si Kristo, yung Espiritu ng Diyos nananahan sa'yo, kaya po merong battle within. Tama po ba? Sa madaling salita po, para iksian ko na lang po to, there can be no hope for those who base their confidence on their keeping of God's law. Kung yung confidence mo ay nandun sa pagsunod mo ng batas, wala kang pag-asa dyan. Ulitin ko po, kung yung kumpiyansa mo ay ibabase mo lang doon sa pagsunod mo ng alituntunin at batas ng Diyos, wala pong pag-asa diyan. And the good news, however, is this, is that God is willing to accept us on the basis of our faith rather than the perfection of our law-keeping. Ulitin ko po, ang good news po ay ang Diyos ay willing niya tayong tanggapin. Hindi doon sa kung paano mo ka-perfect na masusunod yung batas kasi wala ni isa man ang pwedeng sumunod sa alituntunin ng Diyos perfectly. Wala ni isa man. Wala. Kaya dapat mapalaya po tayo doon. Wala ni isa man. Hindi nakatingin yung Panginoon doon. Nakatingin siya sa basis ng pananampalataya natin. Tama po ba? Kaya nga, praise God, yung good news dito, nakita na ng Diyos yan eh. Nakita na ng Diyos, alam ng Diyos na hindi natin kaya nga nagpadala siya ng tulong. Kaya nga sinolusyonan niya eh. Nung una, temporary lang. Yung dugo ng mga hayop, yun yung parang temporary, alam mo yun, pag nagkasala ka, temporary, nalilinis ka sa kasalanan mo, but eventually hindi na po kaya. Siguro maubos lahat ng hayop sa mundo, may kasalanan pa rin. Yun na yun eh, ganun na yun eh. Tama po ba? Kaya po, yung binigay na solusyon ng Panginoon hindi na temporary, pero permanente. At yun ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Look at this. Pwede po bang tawagin ko si Brother Lito? Okay lang po ba? Sino pa po yung gwapo natin dyan? Si Alvin. Sakto, Alvin, paupo ka. Patayuin muna kita once ulit. Ayan po. Parang sakto yung natawag ko, no? Father-in-law niya, si Brother Lito. Okay. Sige po. Harap po kayo sa akin. No? Sa likod po si Alvin. Kung tayo po ay titimbangin, susukatin, based sa pagsunod natin, kunyari tayo po, si Brother Lito, ikaw to. Kung ikaw ay susukatin doon sa, kaya nga nakita ko to, imperfect eh. Actually, hindi ko napansin.
Sakto yan po, susulod yan po yan. Imperfect, lumawi ako po karela. Ayan. Yan tayo eh. Depende na lang kung iba yung basa mo dyan. Kung may kama dito, I'm perfect, sabihin mo. Joke lang. Tingin po kayo sa akin. Kung tayo po ay susukatin based doon sa pagsunod natin ng mga batas at alituntunin ng Panginoon, hindi po tayo aabot. Kaya po, kung titignan yung record natin, wala eh. Impyerno tayo eh. Pero yung nangyari, yung record po ni Jesus, nung tinawag si Juan de la Cruz, kung yung record niya po yung masusunod, wala, impyerno to. Pero nung tinawag si Juan de la Cruz, at yung record ni Jesus yung binigay, at nakita yung kanyang banal na dugo, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, pumasa siya kasi bakit? Tinimbang siya, hindi doon sa kaya niya bang gawin ang mga alituntunin, pero dahil sa kanyang pananampalataya. Makinig po, because of our faith. Ano yung faith, pastor? Yung pagsampalataya mo sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag na po natin gawing komplikado to. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, kung sino ang sasampalataya, sinong maniniwala, siya po yung maliligtas. Alam ko po, medyo mahirap pang namnamin to, pastor, ganun lang. Mukhang sasabihin mo, ganun lang, but it takes everything po sa atin para isusuko mo yung buhay mo, merong cost yung pagsunod sa Kanya, yes. But the first step is to acknowledge what Jesus Christ has done on the cross. Yan yung unang step. Unang hakbang. I-acknowledge mo yung ginawa ni Jesus sa cross para sa'yo. Tanggapin mo na binayaran ni Jesus yung kasalanan mo sa krus. Tanggapin mo even yung past sins mo. Past, present. Pati po yung kasalanan na papunta ka pa lang doon. Nakita na ng Diyos yan. Di ba siya Alpha and Omega? So anong gustong gawin ng Panginoon ngayon? Again, pwede pala siyang ma-please through our faith. Palakpakan po natin yung Panginoon. Maraming po salamat sa inyong dalawa. Imposible tayong maligtas kung hindi inatone ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus. Imposible po. Ano sabi ng Romans 3:25-26? Look at this. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. Hello? Look at this. Maganda po to. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Ang linaw po. They are made right with God. Pag sila po ay sumampalataya na si Jesus po ay inalay niyang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, He shed His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. For He was looking ahead and including them in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness. For He Himself is fair and just, and He makes sinners right in His sight when they believe in Jesus. Naintindihan po ba natin? Para po mas lalo pa nating maintindihan po ito. Diba sabi po ng Hebrews 11:5-6, look at this. Hebrews 11:5-6 is simply asking us to believe what the rest of the New Testament teaches, that by faith we can please God. Isa pong perfect na example of the righteousness of faith ay yung kwento po ni Abraham. Dahil si Abraham po ay sinabi ng Bible that it was credited to him for righteousness. And he was called the friend of God. Hindi sa perfectly nasunod ni Abraham, pero again, sabi po sa Genesis 15:6, basahin natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Hindi po, again, it was not perfection of his obedience that God counted as Abraham's righteousness. Pero po, sabi dyan,
si Abraham ay sumampalataya. Siya po ay naniwala and then it was credited to him as righteousness. Alam niyo po kung ang text, magduda po tayo kung ang text sa Bible ay nabanggit lang ng minsan at walang cross-reference, medyo mahina yung support nun. No? Kaya kailangan mong aralin, i-exegete mo ng maayos kung saan po yung parallel nito. Pero ito pong sinasabi ko dito, ibang topic po yung sinasabi ko, no, na pwede natin pag-usapan. Pero po itong Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. No? 4 na beses din po itong inulit in Romans 4:3-5. Nasabi dyan, what does Scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation. However, to the one who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Mag-jump ka sa verses 20-22. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but he was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Look at that, verse 22. This is why it was credited to him as righteousness. Galatians 3:6-9. So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. James 2:23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness, and he was called friend or God's friend. Si Abraham po, siya po ang tumatayo nating spiritual forefather from creation until now. At nakikita po natin ang ating pananampalataya ni Father Abraham, that he sought to please God through faith. At yung critical issue po dito ay trust. Kasi kung tayo din po ay magtitiwala at sasampalataya kung paano ginawa ito ng ating Father Abraham, then we can please God. Tama po ba? Alam niyo po sa Garden of Eden, isa po sa nawala po doon ay yung trust. No? This is what was lost in the Garden of Eden, and trust is what we must return to. Kaya po, sa pag-obey natin ng gospel, no? In obeying the gospel, it can also be described as trusting in Christ. Sa ginawa niya, pagtitiwala po ulit sa ginawa niya. Ephesians 1:12-13. That we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Pag maiintindihan po natin ito po yung magiging confidence natin. At babalansehin po natin confidence at kasama po ng humility. Tama po ba? Sabi ng Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hindi po ito kayabangan na lalapit ka sa Panginoon na taas noo, pero more of a confidence na alam mo, confident ka dun sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at lalapit ka in His throne of grace with humility, with brokenness. Ulit sabi dyan, let us then approach God's throne of grace with confidence. Alam niyo po, naniniwala ko may pinapagaling yung Panginoon ngayon sa atin dito. Alam ko po medyo parang nakakalito, parang napakabigat ng nag-uusapan natin right now. But we need to understand who we are, yung estado natin, at kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So that hindi tayo maligaw. Because yung first step para mag-sort tayo is to seek God, to know Him intimately. Bakit? Ito po yung unang topic. Bakit natin kailangang malaman that God can be pleased? Lahat ng mata dito. Kasi una pa lang, kung di mo alam na pwede mong i-please ang Panginoon, una pa lang defeated ka na. Are you getting this? Ito po yung conclusion na sinasabi ko.
it is extremely important to know that we can please God. Maybe meron po dito, takot kang lumapit sa Panginoon, nahihiya ka sa Panginoon, nagtampo ka sa Panginoon. I don't know ano po yung relationship mo kay Lord, but you need to get this word into you. It is extremely important na malaman mo that you can please God. Because if not, we're defeated before we start. And number 2, if not, we won't seek God at tatakbo tayo palayo sa Kanya. Kaya nga walang relationship eh. Bakit? Tumatakbo tayo palayo, hindi natin alam yung katotohanan to na pwede palang i-please ang Diyos. Kung malalaman mo yung tata mo, mayalwan niya, malugod siya, ka lumapit kaya. Yun eh, kaya nga tumatakbo ka papalapit kasi malugod siya yung tatang mo. Hello? Dyan pa lang, mababara na tayo kung di mo alam yan. Talo ka na una pa lang, pangalawa, hindi ka lalapit sa Diyos. So, pleasing God ought to be our aim, our goal, and our highest aspiration. Church, sa akin pong pagtatapos, sa lahat po sa atin, ito yung dapat maging aim mo. Ito yung dapat pinakamataas na mithiin mo ay ito po ang ma-please mo ang Diyos. Tama po ba? Wala nang mas mataas pa na goal dyan. No higher goal sa buhay natin. May mga pangarap tayo, may gusto tayong gawin, pero sana po lalabas tayo ngayong umaga dito sa lugar na ito na dala-dala natin yung word. Lord, yung goal ko in life is to please you. Kasama ng aking pamilya. With everything that we have, with all that I am, I want to please you, God. 2 Corinthians 5 verse 9, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Church, the most powerful reason to repent and obey God is eagerness to please a Father who can be pleased. Ang ganda po nito, nasabi rin po ng Bible that His kindness leads us to repentance. This is the most powerful reason para tayo ay mamuhay ng isang buhay na nagpapakababa, buhay na basag at buhay na sumusunod sa Diyos. Dahil alam mo ang Diyos mo na mapagmahal ay pwede mong i-please. Kaya po yung gospel, itong good news, the gospel of Christ, yes, it is a gospel of love, but it is also a gospel of hope. It is a message that we can come home to a God who wants to receive us and be pleased with us. Sabi po ni Matthew as I end, 11:28-30, sabi ng The Message na translation, are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. Pagod ka ba ngayon? Nabibigatan? Sabi ng Panginoon, may imbitasyon siya, lumapit ka sa akin, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me. Paano ka makaka-experience rest? Lumakad ka kasama ng Diyos. And work with me. Huwag kang magtrabaho mag-isa. Huwag kang dumiskarte mag-isa. Ngayong taon, lumakad ka kasama ng Diyos. Gumalaw ka kasama ng Diyos. Tingnan mo paano niya gagawin ang mga bagay-bagay. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Di ko po alam ano po yung mga nangyari in the past na yung iba po sa atin maybe dito ay pagod na sa kakapataw ng ito yung gawin mo, ito dapat. Yung context po niyan ay gano'n. It's all about religion.
na yung iba akala yung religion, ay yung pagpasok nila sa relationship sa Panginoon is all about the do's, the do's, the do's. Ang daming dapat gawin, kaya napapagod tayo. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng totoong kapahingahan. So ang tanong as I end, can God be pleased? Yes. He can be pleased. So ano pa pong excuse bakit hindi tayo lalapit sa Panginoon? This year, yung panalangin ko po, mas maraming pamilya natin who will turn their backs sa mundo and they will turn toward God. Dahil ngayon nalaman natin, pwede mo palang mapasaya yung Diyos. Hindi po siya Diyos na nakatingin at binabantayan lahat ng galaw mo at nakakunot yung noo. Kung maniniwala ka sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, maliligtas ka. Yun po yung first step. And of course, to put a balance here, hindi lang siya basta, yes, God is pleased with you. Kung matututo kang isuko ang buhay mo at sumunod sa Kanya at gawin ang kalooban niya, yun po yung balanse. Hindi din po talaga napiplease ang Panginoon kung susundin natin yung sarili nating layaw at kagustuhan at mamumuhay aparte sa Panginoon, mamumuhay sa kasalanan. God cannot be pleased with that. Okay po? Palakpakan po natin yung Panginoon. I hope po, hindi kayo naligaw at naintindihan nyo na maayos yung righteousness of law and righteousness of faith. And kagaya po ng ating forefather na si Abraham, mamuhay po tayo sa paniniwala patuloy sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y tatayo right now.